sa aming mga shortcomings and sins. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ng aming mga puso at isipan so we may be worthy, Lord, to stand before you. Remove, O Lord, any worries, weariness, or distractions po that could hinder us sa wholehearted worship po namin. We also lift up to you, O Father God, our brothers and sisters na first time pa lang po naming makakasama today. May they truly experience your love, peace, strength, and healing and joy habang sila po ay nakikiisa sa amin ngayon sa pagsamba. Strengthen their faith, O Lord, and let them feel that they are part of our family. We pray as well, Panginoon, our brethren joining online, naway maramdaman din po nila ang inyong presensya and power wherever they are. Bless their homes, families, health, and lives. Lalo na po, Panginoon, ang mga kapatid naming nangangailangan ng healing and fast recovery. Please sustain their strength and good health every day. And protect us, O Lord, for any outbreaks po, mga pandemic na naman, Panginoon, and life-threatening diseases. At higit sa lahat, Panginoon, grant us kapayapaan, Panginoon, at sa gitna po ng kapighatian, mga kalungkutan, Panginoon, let your comfort and hope fill our hearts, reminding us that you are always with us, even in the times of trials. Throughout this worship, O Lord, please be the one to lead and orchestrate every part. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming maitataas, ang aming maipararangal, Panginoon, at mawalhati sa banal na pagtitipong ito. Father, grant each of us open minds and hearts ready to receive your word, like good soil where seeds are planted, so it may grow, flourish, and bear fruit of faith, Panginoon, and transformation in our lives. Aming Diyos, may our songs, prayers, and listening to your word be pleasing before you and bring glory to your great name. This is our prayer in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at tayo po ay sama-sama muli para magpuri, sumamba at umawit sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, batiin po natin ang ating katabi ng isang magandang umaga. Ayan, smile po tayo. Ngayong umaga po, tayo po ay aawit, magpupurit, sasamba sa ating Panginoon. Tayo po'y umawit sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang Diyos. Pupurihin, sasambahin, at ating dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, at buong lakas. Lahat. Hallelujah! Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin. Sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ng buong puso,
buong buhay, buong lakas, lahat-lahat. Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos, maglalaan, mag-aalay, maghahandog. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang karapat dapat sambahin at purihin. Sa inyo lamang, sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin at sasambahin, dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, buong lakas, lahat-lahat, lahat-lahat. Sa inyo lamang, sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos, maglalaan, mag-aalay, maghahandog. Amen! Maaari ba tayo sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Sa inyo lamang, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos. Kayo lamang, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, ang pupurihin at sasambahin, aming dadakilain, paglilingkuran ng buong puso, buong buhay, buong lakas, lahat-lahat. Amen! Purihin ka, Panginoon, ikaw lamang ang aming sasambahin, dadakilain. Iyan ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin po nga natin, si Jesus ay naghahari. Amen! Narito ang aming pagsamba, narito ang aming pagpupuri, narito ang aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito ang aming pagpupuri, narito ang aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Sabihin natin, si Jesus naghahari. 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 Amen! Ikaw lamang ang hari, Panginoong Jesus. Narito ang aming pagsamba, narito ang aming pagpupuri, narito ang aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari,
naghahari, naghahari. Minsan pa ihayag natin, si Jesus naghahari. 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 Isigaw! Si Jesus naghahari! Hallelujah! Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus naghahari, naghahari, naghahari. Minsan pa, narito, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito ang aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus naghahari, naghahari, naghahari. Amen! Panginoon, Jesus, ikaw lang ang naghahari at hari ng mga hari. Hallelujah! Patuloy pa tayong umawit sa ating Panginoon. Ihayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sabihin natin, Panginoon, sa'yo. Panginoon, sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasama. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus.
sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Minsan pa sabihin natin, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Ating ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. sabihin natin, aawitan kita. Aawitan kita At pupurihin at pupurihin, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. aawitan kita. Aawitan kita At pupurihin at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, aawitan kita. Aawitan kita At pupurihin pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. kay buti mo sa akin. Minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, Kay buti mo sa akin. kay buti mo sa akin. Sabihin natin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sa huling pagkakataon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin.
Ibigay po natin ang mataas na papurit palakpak sa ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Let us prepare our hearts and minds as we receive the message from our pastor, Pastor Archie. Sama-sama po natin siyang ipanalangin at suportahan habang siya po ay ginagamit ng ating Panginoon upang maghatid ng kanyang mensahe. Let's pray for our pastor. Aming mapagmahal na Diyos, we lift up to you our pastor, Pastor Archie, who will deliver your word today. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatalaga, Panginoon, at sa kanyang puso na handang maglingkod po sa inyo. Lord, fill him with your wisdom, clarity, and boldness as he speaks, so Lord. Naway ang bawat salita ng kanyang bibig kasin ay magmula po sa inyong Espiritu Santo at magbigay ng kalakasan, kapayapaan, at pag-asa po sa aming lahat. We pray, O Lord, for protection over his mind, his body, and his spirit. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalusugan, kapayapaan sa gitna po ng kapighatian, kalungkutan, at kagalakan sa kanyang paglilingkod. Bless his family as well, Panginoon, and continue po to provide for their needs. Naway maramdaman po rin nila ang inyong pagmamahal at pagpresensya araw-araw. And Lord, at sa oras po na ito, gamitin niyo po ang aming pastor bilang daluyan ng inyong salita. May your name alone be glorified, O Lord, throughout the message he will share. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, binabati ko po ang lahat ng naririto po ng isang mapagpalang umaga sa lahat po ng mga nakikinig po online. Sumain niyo po ang pagpapala ng ating dakilang Ama. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, wala na po sigurong pinakamataas na layunin, lalo na po ang isang Kristiyano o mananampalataya, na mabigyan niya ng kagalakan ang kanyang Diyos, ang kanyang Panginoon. Can we say amen po, no? That's one of our highest calling eh. Paano natin mabibigyan ng kagalakan ang Diyos? At sa araw-araw na ginawa po ng ating Panginoon, napakadaming pagkakataon, especially na tayo po'y malakas, tayo po ay buhay, to give glory, to give honor, to give praises, to give worship unto our God. At gaya ho nung napakinggan nyo kanina, no ho, nag-i-aim tayo na maging matured na mga Kristiyano. Amen? Yan po ang atin pong layunin. Sabi po ni Pablo, kayo nga ay pinapakain ko ngayon ng mga karnina sapagkat kayo'y nanggaling, sabi niya ganon, sa pagkain ng mga gatas. Kasi meron pong baby Christian, ano ho? At pag tayo po ay sanggol pa lang, naunawaan ng Lord yon, mga first year, second year po ng ating pagiging mananampalataya. Pero pag tayo po ay kasabay na ng Feast of Harvest, 33 years na sa pagse-celebrate po natin ang ating pong anibersaryo, magiging 34 na po sa panahon na ito, ay siguro ho nandun na tayo sa level ng pagiging malalim na Kristiyano. At ipinananalangin ko, wala ho ritong karnal na Kristiyano, no? Kasi napakahirap po nung tinatawag nating karnal na siya po ay nadadala pa rin ng gawi ng mundong ito. So our highest calling is to worship God at magbigay sa Kanya ng pinakamataas po na kagalakan. At sa mga kagalakan na yan, na pinapakita natin, even in simplest ways, sa mga panahon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, pwede tayong makapagbigay ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos eh. Kaya nga po, meron pong itinuturo sa atin, pag nabibigyan mo ng kagalakan ng Diyos, at nagsisimula yan kung meron tayong relasyon sa Kanya, kung meron po tayong ugnayan sa ating Panginoon, at yan nga po'y binigay niya sa pamagitan po ng rinigalo sa atin na anak, walang iba kundi si Kristo. Kung magkakaroon tayo ng ugnayan kay Kristo, tayo po ngayon ay makapagbibigay ng kagalakan sa Ama.
Kaya po sa umagang ito, sa preaching po na pinamagatan po nating kahanga-hangang kagalakan, inexplicable joy. No? Talagang mahahanga ka eh. Mahahanga po tayo, lalong-lalo na sa tinuturo po ng salita ng Diyos, na lahat ng bagay na ating tinatanggap, there is always a time to give joy and time to give thanks. Sabi nga kanina, tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon kasi madadama natin yung joy talaga eh. Lahat ng mananampalataya, pangako ng Panginoon yan. Ang kagalakan po'y magkaiba sa kasiyahan, sapagkat ang kasiyahan po'y panandalian lang. Nagkaroon ka ng bahay at lupa, masaya ka. Pagkatapos ng mga ilang buwan o taon, wala na yung kasiyahan. Nagkaroon ka po ng panibagong sasakyan, masaya ka ngayon, bukas makalawa, pag yun po ay nabangga o kaya po'y nasira, nawawala po yung pong kasiyahan. Pero ang joy na tinatawag natin ay bunga po ng banal na Espiritu. For the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ibig sabihin, ang kagalakan po ay bahagi ng bunga at bilang mananampalataya, hihitik ka ngayon sa bunga po ng kagalakan. Alam niyo ba mga kapatid, hindi niyo ba na-experience po the simple joy of praying to God? Ibig sabihin, pag down na down kayo, kausapin niyo yung Panginoong Diyos, humikbi kayo sa Kanya, umiyak kayo sa ating Panginoon, hindi niyo maipapaliwanag po yan, yung kapayapaan na nagmumula po sa langit at siya magbibigay sa inyo ng kalakasan at kagalakan, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po pag down na down kayo, lalo na pagkapagod sa trabaho o kaya may mabigat na dagok sa buhay, higa po muna kayo, tapos kayo po'y pumikit. Naintindihan ng Diyos yun, lalo na pagpagod na po kayo, nakahiga kayo sa kama. Wala kayong ibang gagawin noon, hindi papurihan ng Diyos, sabihin sa Kanya, samahan niyo ng loob, lahat ng kabigatan ninyo, and then the unexplicable joy of God, sabi po na gano'n, the peace and inexplicable joy that transcends all understanding will guide your hearts and mind in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, sa pamagitan ng preaching na ito, kahangahangang kagalakan, tayo po lahat ay yumuko at magbigay po ng papuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Ama. Salamat po ng marami, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po lahat ng tao po ay nakakaroon ng kagalakan po sa mundo na ito. Balisa po ang mundo na ito, maraming kaguluhan, maraming alalahanin. Ngunit naman namin po na Ikaw, Panginoong Diyos, ang nagbibigay po sa amin ng inner joy, ng inner peace. Kapayapaan po na ibinibigay niyo po, hindi ng kapayapaan ng mundong ito, sapagkat sa mundong ito, marami pong mga suliranin, marami pong mga kaguluhan ang darating, ngunit panatagin namin ang aming kalooban sapagkat napagtagumpayan mo na po ang mundong ito. At sa mga panalangin na ito, patuloy din kaming humihingi ng kapatawaran namin sa isip, sa salita at sa gawa, na Panginoon, ang bawat patak ng dugo ni Kristo, siya naghugas po sa amin at siyang naglinis po ng lahat ng aming mga karumihan. Muli, Ama, tanggapin mo ang pinakamataas na pagsamba namin ngayong umaga na ito, kasama ang lahat ng mananampalataya sa Puray Christian Church, at i-bless niyo po ang lahat ng mga nakikinig ngayon, at ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Unexplicable joy. Kahangahangang kagalakan mula sa atin pong Panginoong Diyos. Noong nangangaral po si Pablo, especially among the churches in the Philippians, tignan niyo pong mabuti yung background nung siya po'y nangangaral doon. Nangangaral po siya doon na siya po'y nakakulong. Kaya po, ang pangangaral niya binabasa ng mga disipulo roon, at yun po yung nagiging Bible studies nila. Hindi po katulad natin, napakapalad po natin. Kung may Facebook account po kayo, pwede nyo na po mapanood po every Wednesday. Ito po ay live at binabati natin ang mga kababayan natin sa buong mundo po. Napakadali lang ng access po natin sa pangangaral po at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero nung si Pablo po ay nangangaral siya sa mga taga-Pilipos, siya po ay nakakulong. He was experiencing extreme persecution. Meron hong parusa sila doon, lalo na pag nangangaral ka, ang tawag nila doon, the way po, yung daan. Si Kristo po yun, fina-flag po sila. Ibig sabihin ng flagging po, sila po ay pinapalo, sila po ay nilalatigo,
At hindi madali po mangaral ng salita ng Diyos nung araw po. Talagang marami kang pagsubok na kakaharapin. Si Pablo ho, naka-experience ng kawalan. Kaya po, sa kahangahangang kagalakan niya, dito natin makikita po, no, doon po naramdaman ni Pablo. At kung hindi po kasi kayo pinadaan ho sa pagsubok ng Panginoong Diyos, hindi nyo mararamdaman yung kagalakan na ito eh. Di ba naalala nyo, mga galak kayo pagka kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Nasa Bible po yun, sa Santiago eh. Pag hindi tayo dumadaan sa pagsubok, hindi mo mararanasan yung kagalakan na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nung nangangaral si Pablo, sabi niya gano'n, mga galak kayo lagi. Mga galak kayo lagi at inuulit ko. Pag ang Bible po nagsasabi, verily, verily, I say unto you, o inuulit ko, ang sabi po doon, mga galak kayo lagi at inuulit ko, mga galak kayo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano pa hon sinasabi ng Panginoong Diyos doon? Ipadama ninyo sa lahat, yung kagalakan na yun, ano? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan ng kalooban, yamang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At may paalaala si Pablo sa atin, wag kayong magugulumihanan, wag kayong mag-alala. Ang sabi po niya, bakit ho? Sapagkat ang lahat ng inyong alalahanin, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan at sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. These very words na sinabi po ni Pablo nung nangangaral siya, nasa ilalim po siya ng Imperyo Romano, siya po'y nakakulong, siya po'y gutom, walang tumutulong sa kanya, yet sa kanyang preaching na hindi po niya ma-preach physically, tayo'y malaya ngayon, si Pablo hindi. Isinulat niya ang lahat ng aral na ito, ibinigay niya sa mga taga-Pilipos para basahin, at napakaganda ng kanyang mensahe, sabi po ng Pilipos, dito po sa 4 hanggang 6, mga galak kayo lagi sa Panginoon, at inuulit ko, mga galak kayo, at ipadama ninyo ang lahat ng inyong kabutihan ng kalooban, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat. In spite of all the troubles, nakakulong ka. In spite of all the persecutions, sila po'y hinahataw, nilalatigo pag nangangaral. Sa kabila ng kawalan, wala po silang makain. Wala po silang, katulad na pakinggan natin noong nakaraan pong linggo sa preaching, nakontento si Pablo sa kabila po ng kanya pong kakulangan. Nung sumasagana siya, naging kontento si Pablo sa kabila po ng kanyang kasaganahan. At naging kontento si Pablo, sabi po doon, dahil sa pamagitan ng kalakasan ng Diyos, siya po ay binigyan ngayon ng kagalakan ng ating Panginoon. Yun yung background ni Pablo. Tayo ho, napakahirap nating ma-please ngayon. Napakahirap po natin ho na bigyan ng kagalakan sa panahon ngayon. Akala natin, kawawang-kawawa na tayo, pinagkaitan na tayo ng langit at ng lupa, na tayo ho ay dumaranas na ng mga matitiniding pagsubok po. Pero sa kabila nito, niwala po sa katiting ng naranasan ni Pablo, ang paanyaya niya, mga galak kayong lagi at hindi lang ho isang beses inuulit ko, mga galak kayo. In what circumstances? Lagi, palagi. Pastor, meron pong kakulangan, meron pong pangangailangan. Mga galak kayo, maging kontento kayo. Sabi po ni Pablo, sumasagana ako ngayon, lalo tigit tayo maging magalaking. Marami pong mga tao ngayon, meron po silang panlasa, pero wala po silang pagkain. Meron naman pong merong may tao, may pagkain sila, pero hindi naman po nila makain dahil wala silang panlasa. Pero tayo'y nagagalak. Meron tayong pagkain, amen? At meron tayong panlasa, amen? Hallelujah. Pero pagpalagay na natin, may pagkain tayo, wala tayong panlasa. Sabi ni Pablo, mga galak kayo lagi. Nagagalak pa rin kahit may problema po siguro yung panlasa. O kaya lasang-lasa mo na, di ba Wala naman tayong makain. Pero ganun pa rin kailangan, mga galak pa rin tayo. Pero sa sirkumstansya natin ngayon, masarap ang pagkain.
May available po. Nakakapanlasa po tayo na masasarap na pagkain. Amen po ba? Mga galak tayo palagi. Ang sabi po niya, at inuulit ko, mga galak kayo. At lahat po ng mga blessings natin, mga kabutihan ng ating kalooban, ipadama natin sa kapatid, ipadama natin sa pamilya, ipadama natin sa mga eskwela. Ang sabi ni Pablo, ipadama natin ang kabutihan ng kalooban na ito. Saan po? Sa lahat. Hallelujah. Mga galak kayo lagi, ipadama ninyo yung kabutihan ng kalooban sa lahat. Yamang alam po natin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. At sino ba naman hindi dinaratnan po ng mga problema o ng mga suliranin? Nababalisa ako, pastor. Bakit ka nababalisa, kapatid? Meron po akong i-undergo na operation ngayon. Huwag kang mabalisa kasi po, sabi po ng pangaral ng ating Panginoon, hallelujah, huwag nga kayong mabalisa. Yun kasi ang atin pong kalaban ngayon. Napakahusay ng kalaban ho na i-feed sa atin pong pag-iisip. Naku, marami po tayong alalahanin ngayon. O hindi mo ba nakita, may gastusin kayo bukas. Wala ka pang pera na panggastos. May malubha kang sakit. Pero iba ang turo ng Panginoon pag tayo po'y malalim na mananampalataya na eh. Sabi po, huwag kayong mabalisa. Sa anumang pagkakataon, huwag tayo mag-worry. Bakit? Ano po ang sabi rito? Anumang bagay, huwag kang mababalisa. At sa halip, ano po ang last resort natin talaga? Hingin ninyo. Lord, kailangan ko ng kapayapaan, bigyan mo ako ng peace. Lord, kailangan ko ng kagalingan, bigyan niyo po ako ng kagalingan. Lord, kailangan ko po ng pananalapi, maganda po yung motibo ko, makapag-aral yung anak ko, bigyan niyo po ako, Panginoon. Sa halip, ang sabi po dito, hingin natin sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan po ng pananalangin na mayroon pong pasasalamat sa Kanya. Can we say amen? Yung pala yung context. Nasa loob ng prison, binubugbog si Pablo, walang pagkain, walang tubig. Pero, ang turo sa atin, mga galak kayo lagi, inuulit ko, mga galak kayo. Sa kabila ng matinding pagsubok na ito, na isulat niya yung mga aral na ito. At sa pagsusulat niya po ng aral na ito, pinamahagi ng mga disipulo ni Kristo, lalong-lalo na dito po sa mga taga-Pilipos, na ang bait ng Diyos nakarating dito sa bansang Pilipinas, na ito po'y nagpapalakas sa atin bilang malalim na mananampalataya. Kaya dito natin hihimay-himayin. Tingnan niyo po, 4 na kulay po yan. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Pwede ho ko ba kayong tanungin? Ano po ang 3 uri ng Kristiyano? May karnal ho na Kristiyano, meron pong baby na Kristiyano, at merong matured Christian. Sayang wala tayong jacket, ano? Niintay ko si Sister Linda kanina magbigay ng jacket ho eh. Kasi ibig sabihin, nakikinig kayo sa kanya kanina. Can we say amen? Hallelujah. Oh. Kaya inuulit-ulit natin. Pag tumanim sa puso nyo yan, nako mga kapatid, nandun yung unexplicable joy talaga. Tingnan nyo po, isa-isahin natin. Ang sabi po dito, sa number 1 nating pag-aaralan, ang isang Kristiyano ho, joyful, magalakin, at hindi lang ho minsan, palagi siyang magalakin. Merong pagiging magalakin. Ang sabi po dito, mga galak kayo lagi sa Panginoon, at inuulit ko, mga galak kayo, o magalak kayo. Praise God. Sa kabila ng mabigat na sinusubok po si Pablo, he was teaching us to be joyful, na tayo ho ay, anuman ang sirkumstansya, hindi minsan, hindi sa pangalawang beses, kung hindi, ang kagalakan na yan, ay talagang spontaneous po, tuloy-tuloy. Ang tawag po niyan sa Biblia, mga galak kayo palagi. Rejoice in the Lord always. Sabi po, and again, I say, rejoice. Mga galak kayo palagi. Alam niyo po, yung mga simpleng bagay, sana po nararanasan natin, nakikita natin, yung mga simpleng bagay po na nagkaroon tayo ng pabor sa Panginoong Diyos. Aren't we glad and aren't we joyful na sa mga maliliit na pagkakataon, halimbawa po, nabigyan tayo ng pagkakataon po, malaman natin yung kalagayan po ng ating kalusugan. At doon po sa pagkakaalam natin ng kalusugan natin, maraming mga lumabas na mga negative po o mga matataas. Pero sabi ni Pablo, it calls for a celebration, anuman ang mga balita na dumating sa atin. Kasi nga po, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon eh.
bago pa man ho dumating yung mga mabibigat po na mga sakit na yan, nalalaman nyo na at nagkakaroon po kayo ng kagalakan ngayon na pasalamatan ng Diyos na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Ayaw po niya na tayo po'y mapahamak. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Minsan tayo po nalulungkot Nagdadabog tayo, pambihira naman. Hindi pa ako makasakay ng sasakyan ngayon, malapit na yung klase ko ho. But as you mature in the Lord Jesus Christ, ang iisipin nyo palagi, mga galak tayo palagi, may purpose. Palagi nyo sasabihin po sa puso ninyo, na-delay ako kasi may purpose ang Panginoong Diyos. Meron pong magandang gagawin ng Diyos. Imposible po na pangit ang gagawin ng Diyos, lalo na't na-late kayo o kaya may aberya na nangyari, something good is always going to happen. Kaya po hindi inalaw ng Diyos. And that always calls for celebration at kagalakan po. Naku, Pastor, talagang masama ang loob ko. Hindi po ako pumasa doon sa entrance examination. Talagang masama po yung loob ko. Nawala yung joy ko. Alam niyo po, ang isa pong nagbibigay po ng kasiyahan ngayon, at ito po'y talagang tanggap nating lahat, pera. Totoo po yun. Nagbibigay siya ng kasiyahan pero hindi kagalakan. Ang pera ho'y mahalaga sapagkat ang pera po'y nagbibigay ng confidence po, na kapag may laman yung bulsa mo, may laman po yung ATM po ninyo, hindi ka nangangamba. Pero ang isang mananampalataya, kahit tanggalin mo yung pera niya, hindi pa rin po mawawala yung kagalakan niya sa kanyang puso. Ang pera po'y bahagi ng mundo. At ang sabi po ng Biblia, ang langit at ang lupa, maski po ang mga salapi na yan, mapaparam. Pero ano po yung hinanghawakan ninyo sa puso ninyo? The Word of God. Ikaw ba mapaparam? Hindi. Because heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Pera lang ho yun Hindi po tayo ipokrito, Money gives us confidence. Ang pera ho, nagbibigay ng kasiyahan, hindi kagalakan masisiyahan ka sa una, pangalawa. Pero kapatid, ang Kristiyano, tanggalin niyo po yung pera, tanggalin niyo po yung kayamanan, mag-uumapaw pa rin ang kagalakan niya dahil ang pinag-iimpukan niya naroroon. Huwag nga kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Na dito sa lupa, sabi po ng Mateo 6:19, sisirain po rito ng mga insekto, ng mga tanga, ng mga kalawang, at makapapasok ang magnanakaw sa bahay nyo para nakawin po yung inyong kayamanan. Kaya nga, datapat sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon, mangag-ipon kayo ng kayamanan ninyo sa langit, na kung saan ang mga tanga, mga insekto hindi pwedeng makapanira at walang magnanakaw na maaring makapasok. Enjoy po ninyo, nandun sa kayamanan ninyo. Kaya mga kapatid, pag naglagak tayo ng ating tiwala dun po sa ating pong kayamanan, sa ating assets, nawawala po yung kagalakan natin sa pag-iimpok po ng kayamanan doon po sa langit. Hindi po ako ipokrito, mahalaga ang pera. Pero ang pera, kasiyahan lang mabibigay po niyan. Hindi nagbibigay ang pera ng kagalakan sa tao. Minsan nga, dumating na yung mabigat na problema pagdating ho ng isang napakabigat na problema, ano pa rin ang turo ho ni Pablo? Purihin po ang Panginoong Diyos. Namatayan na, dumating po yung pagkakataon na nalugi negosyo, nagkasakit ng malubha, dumating ang pagkakataon, nag-away mag-asawa, naghiwalayan sa pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng mga problema na ito, sabi po ni Santiago, magkaisa sila ng diwa ni Pablo Sabi ni Santiago, nung nangangaral siya, sa Santiago 1:2 hanggang 3, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Sapagkat alam niyo, ang mga pagsubok na yan ay gagamitin ng Panginoon upang tumatag ang inyong pananampalataya. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi niya po hahayaan na kayo po ay hindi makalampas sa mga pagsubok po na yan. Consider it pure joy. Pure. Hindi po 50% joy. It's not 25% joy. Puro dalisay, 100% kagalakan sa kabila po ng mga pagdating ng mga pagsubok. Kaya po, makikita natin ang isang mananampalataya sa kabila po ng nawala po yung mahal natin sa buhay. Hindi tayo ipokrito, luluha ka Pero we are confident. Nandun po yung joy, nandun po yung kagalakan, at alam po natin ang katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Mga galak kayo, mga kapatid, kapag dumadating ang dami o laksa-laksang problema, sapagkat alam ninyo sa pagdating po ng mga problema na yan,
pinatatatag ng Diyos ang ating pananampalataya, kailangan tayo po ay maging kumpleto, sapat. Ang sabi po ng Biblia that we can become mature and complete. Yun yung tinuturo kanina ni Sister Linda eh. When we become mature and complete, na-fulfill na natin yung pagiging matured Christian po natin. Kaya ang kagalakan po, hindi lang po pagka meron tayo, sabi nga ni Pablo, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng paghihikahos, sa kabila ng meron ako, sa kabila po ng lahat ng mga dumarating na mga problema, ang lahat ng bagay na ito'y magagawa ko sa ibinibigay sa aking kalakasan ng Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi yun po ang matured Christian. Kaya mga kapatid, everything na nangyayari po, it always calls for joy. It always calls for thanksgiving. Minatanggap po tayo na maliit po na pagkain o kaya po'y simple na ulam. Ang attitude po ng Kristiyano, galak na galak yung puso niya eh. O salamat po Panginoong Diyos at ako po'y nagbibigay ng mataas na papuri sa inyo. Naalala ko ho yung pong kaibigan natin na pastor ho eh, na pagaman ito po'y naikwento ko na ho sa inyo, sila po'y nananalangin, talagang wala hong nagbigay sa kanila, walang pagkain sa hapagkainan eh. Meron nung isang pusa na nagnakaw ho nung isang malaking bangos na inihaw. Yung bangos na inihaw ho, hindi naman sila nagnakaw nun, kinuha ng pusa ho, dinala sa supot. Habang nananalangin no yung pastor, Ama naming makapangyarihan, wala po kaming pagkain ngayon, pero galak na galak kami, God will provide. Nadulas yung pusa, bumagsak ho yung yung inihaw ho na bangos. May pinagsalusaluhan po sila. Does that calls for celebration? Biyaya ng Diyos po yun eh. Sa Bible nga si Elijah ang kumukuha ng pagkain niya, uwak. Sabi niya, magugutom ako, Panginoon, dito sa lugar na ito. Yung pong uwak, kumukuha ho ng tinapay, nagdadala sa kanya araw-araw ng tinapay. Umalay ninyo, manalangin kayo sa Diyos, ang magdala sa inyo ng pera, uwak. Nakakita na po ako ng uwak, kumukuha ng pera sa kapitbahay, dinadala sa amo niya eh. Oh, hallelujah, thank you Lord. Wala na kayong kasalanan doon dahil yung uwak ang kumukuha eh. Pero pagka ho ang kinuha ng uwak, pitaka ho na may pangalan, soli ninyo. Kasalanan nyo na po yun. Kaya it always calls for a celebration, bilang isang mananampalataya, nag-e-enjoy ho ba kayo pagka lumabas kayo ng bahay ninyo? Sasakay kayo ng tricycle, Ako po'y nag-e-enjoy talaga ho sa mga nakikita ko. Pag ako po'y nasa loob po ng jeep, I enjoy every moment and I savor it, Nakakita ka po ng iba't ibang klaseng tao. Minsan meron nung matanda, umihingi, tapos i-impress sa'yo ng joy, bigyan mo. Tapos sa sobrang tuwa nung matanda sa'yo, hinalikan ka sa pisngi. That calls for a celebration, Na ako po kasi hindi ako nandidiri sa mga ganong tao po eh. Kapag ka naglalakad ka po, pumunta ka dito sa Balante, marami kang makikita, Kahit na halimbawa nakabarong ka, kita mo sa kabilang kanto ano kaya itong binebenta ng ito? It always calls for a celebration eh. Maraming salamat po Panginoong Diyos sa mga taong naririto kasi nandoon po yung joy. Sasakay ka na lamang po sa jeep, sabi mong gano'n, Lord, pagod na ako, wala pa pong dumarating na jeep, but God will provide. Mamaya-maya dalawa bumaba, eksakto sa tabi niyo po. And then pag upo niyo po, Lord, namamangha po ako talaga sa inyo pong kapangyarihan. Ang hinihingi ko po sana ay may bumaba lang na isa, dalawa pa ho yung bumaba. Alam nyo kung gaano ko kalaki, Panginoong Diyos. Hallelujah. So nakaupo po tayong komportable. May bumaba ho na dalawa eh. Naabirya po tayo sa traffic. Grabe naman, ang tagal-tagal naman ito. Huwag kayong mag-worry po ng ganun. Tingin kayo ng tingin. Wala din naman po magagawa ho yan eh. Awitan ninyo ang Diyos. Manalangin po kayo. It serves us joy whenever you pray for our brethren. Kaya ang payo ko po, kumuha po kayo ng notebook. Lahat ng notebook po, dito sa mga kapatid, tanungin nyo. Minsan mga kapatid natin, di natin kilala. Lapit po kayo. Kapatid, ako po si kapatid na Jose. Ano ang pangalan ninyo para po mailagay ko kayo sa prayer? Lagay nyo po priority list ninyo, lahat ng nananalangin. When I was praying, sabi kong ganon, glory to God, andito si kapatid na Eli. Sabi ni kapatid na Eli, Pastor, pag-pray niyo po ako, magkakaroon po ako ng procedure. Right there and then umagang prayer meeting po. Ayan po. Mga kapatid, ito na yung mga prayer circle po, talagang idulog natin sa panalangin. Kaka-opera lang niya nandito na.
Can we praise God? Pwede po ba nating sabihin, praise the Lord? Hallelujah. Hindi ba kayo namamangha, no? Ganun pala kabilis lang ang operation ngayon. Andi dito na. Pinagaling ba ng Diyos? Can we say amen? Nagagalak ba tayo? Every time nag-a-answer ang Panginoong Diyos ng prayer natin, nagiging magalakin po tayo eh. Nasa checklist ay answered prayer. Minsan naman, pinagpe-pray natin, talagang kinuha ni Lord, magalakin pa rin. Dahil nakashield pa rin po tayo, nakatakda kasi lahat ng panahon. Hindi po tayo nag-aalanganin, na Lord, bakit gano'n, bakit ganito? Nandun pa rin yung joy na hindi nawawala. Pangalawa, sabi po ni Pablo, hindi lang yung pagiging magalakin natin, pagpadama natin yung kabutihan ng Panginoon, malapit na kasi dumating po ang Panginoong Diyos eh. Ilang taon na ho tayo? 50, 51, 60, 85, Ang sabi po dito, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan ng kalooban, sapagkat malapit nang dumating po ang ating Panginoon. Mga kapatid, let us not settle, na tayo lang yung binibiyayaan ng Panginoong Diyos. Pastor, nagdududa po kasi ako sa mga pulubi. Mga kapatid, hindi ganun ho. Kung nagdududa kayo, gumawa po kayo ng pagkain. Ibigay ninyo readily po. Mahirap yun, Pastor Pero mararamdaman niyo yung kagalakan sa puso ninyo. Hindi ko po pinapangako sa Diyos, pero nararamdaman ko, darating ang pagkakataon, aakyat po muli tayo sa mga bus. Pupunta tayo sa sulok-sulok. At tayo talaga kasi yun ang mandato ng Peace of Harvest To harvest more souls for the greater glory of God. Pero hindi tayo aakyat ng bus o kaya magpapahayag sa mga kalsada na tayo hihingi. Sana loobin ng Panginoong Diyos, may mga grupo po rito na maghahanda ng mga pagkain, hahayo yung mga kabataan na isasama ko, na habang nangangaral tayo sa Tumana, imbis po na mangungulekta tayo, magbibigay tayo ng pagkain sa kanila. Nakakalungkot ho ba yun? Hindi. Kagalakan ho, mararanasan nyo yun. Bakit natin gagawin pinadadama ang lahat ng kabutihan na ito? Kasi malapit nang dumating ang ating Panginoon. Siguro pag nadama nyo po yung inner joy talaga, hindi na kayo mahihiya Kahapon nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos. Sabi ko, napakahirap pala mangaral dito sa Balante. Siyempre may patay. Tapos po, ang tao po'y nag-iinuman, nakatayo ka po roon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, mahirap yata mangaral po dito. Sabi ko, iwan ko na lang yung Biblia, kung ano ho yung matanim sa puso ko, ipapangaral ko talaga sa kanila. Alam niyo po, nagalak yung puso ko. Akala ko po, makakaranas po ako ng kukutsain, o kay pagtatawanan. Pati po yung umiinom nung Alfonso. Sabi sa akin, Amen! Hallelujah! Yan yung Brother Eli. Amen! Ibig sabihin, pumapasok pa rin sa isip niya, hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Nandun po, maraming mga tao nakikinig sila. Ang sabi ko po, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nakikinig. Nakikinig po sila kahit umiinom sila, kahit nagtotong-its po sila. Kasi wala pong kabutihan na ipinadama sa kanila na nasayang po para sa ating Panginoon. Who knows? May 2 o 3 nakatanggap ng prayer. Sinong nakakaalam? Wala. Nilid mo lang sa prayer. Pero ang sabi rito, yun po'y isang uri ng pagpapadama ng kabutihan ng kalooban sa kanila. Huwag kayong masisiyahan, kapatid, na ligtas na ako. Pero yung security guard sa school namin, bahala ka. Huwag kayong makukontento nagagalak ang puso ko. Something is wrong with you, na yung best friend mo, kapatid, hindi pa nakakakilala, ikaw safe ka na. Malapit nang dumating ang Panginoon, hindi natin alam, baka maiwan sila, baka hindi pa sila nakakakilala. Na huwag kayong magagalak, kahit na makulit kayo, i-share ninyo ang salita ng Diyos sa mga biyenan ninyo, sa kapitbahay ninyo, na kahit na kanino mga kapatid, ipadaman ninyo ang kabutihan ng Panginoong Diyos, yamang napakalapit na po ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya something is wrong po, kung kayo po'y okay lang, pero ang kaibigan ninyong nasa opisina, never ninyong nasyera ng salita ng Diyos. Malaki ang problema ninyo na yung palagi ninyong nakakausap na security guard, never ninyong naipamala sa kanya yung magandang balita ng Diyos. Baliktarin natin. Na-touch kayo rito, gusto nyong mga galak,
Kahit na magalit sila sa inyo, kapatid, alam mo ba ang buti ng Diyos? Tignan mo yung ginawa sa iyo ng Panginoong Diyos, ano? Yung pinanalangin natin, gumaling ka sa sakit mo, and then you can open up a conversation. Sabi po, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan ng kalooban, sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. The best way to show our goodness is with our brethren. Sapagkat sabi rin po ng aklat po ng Galatia 6:10, kaya nga, basta meron tayong pagkakataon, mga kapatid, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. At lalo tigit po sa mga kapatid nating mga mananampalataya. Can we say amen po? Ano po yung isang, this calls for a celebration talaga, enjoy. Kung talaga pong tinouch na ng Lord yung puso ninyo, ako po'y palagi pong may handa na po na backpack. Nakalagay ho yung damit doon, nakalagay na yung tubig ko doon. Anytime ho kasi biglang Pastor, kailangan may pupuntahan tayong ganito, kailangan ganyan. Nakikita ni Lord yun, ipag-pray nyo, Panginoon, ito po yung mga damit ko, ito po yung akin pong gagamitin na Bible, meron na rin po akong ready na preaching, tubig po na nakalagay dito. Anytime on call po kami, para tayong doktor Pag biglang may emergency po, dala-dala nyo na yan. Nasa eskwelahan kayo, saan man kayo, pumapasyal kayo, may backpack kayo, pagpunta ninyo, palit agad ng damit, preach ka agad ng salita ng Diyos. Anong bababa? Kagalakan mula po sa langit. Can you say amen? Pagod na pastor Hindi ho. Pag pinalitan po ng Diyos yung pagod ninyo ng kagalakan, malakas ka pa sa kalabaw. Can we say amen? Purihin po ang Panginoong Diyos, ano ho? Ito ba mag-aakala po na hindi nyo na kayang gawin yan Kapatid, pag bumaba po yung kagalakan ng Diyos, bukas na bukas, yung best friend nyo, share ninyo. Bukas na bukas yung pong security guard sa inyo, kakaibigan ninyo na, hindi nyo natatarayan. Pagdating ho ng time, kapatid, ito po ang mensahe sa iyo ng Lord. Hindi tumanggap, pastor pero nandun pa rin yung joy. Bakit ginampanan natin yung kabutihan na maipahayag natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Galatia 6:10, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, samantalahin natin ang pagkakataon, lalo tigit ang paggawa ng mabuti na yan ay sa mga kapatid po sa pananampalataya. May kapatid na nagdadalamhati, puntahan mo agad natin. May kapatid na namatayan, makidamay po tayo. May kapatid po ng kailangan ng assistance, tulungan po natin. Pagpapakita po yan ng kabutihan na dapat nating ipadama dahil malapit na po ang ating Panginoong dumating. Ikatlo, mga kapatid, hindi lang yung pagpapadama ng kabutihan, kung hindi, sabi nga huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Kung hindi, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Baka hindi kayang ibigay ng Diyos Ano ba ang hinihiling mo, kapatid? Na sana po, mabigyan po kami ng magandang tirahan. Tagal na po naming nangungupahan. Huwag nating limitahan po ang kapangyarihan ng Diyos. Na hindi na magbabago yung biyenan ko, wala na yan. Wala nang pag-aasa yung best friend ko. Bakit? Sa ibang faith siya. Yung faith nila, magaling po sa debate. Hindi ko po ma-withstand. Malay mo naman. Ang Diyos may-ari ng karunungan. Parang hindi ka naman nakikipagdebate but you are able to win Him. Bakit nyo po nakuha siya? Kasi nakita niya yung nagbagong buhay mo na hindi sa pamagitan po ng katalinuhan sa Biblia, nakita yung pagpapakumbaba sa iyo, nakita yung pag-ibig sa iyo, na kahit hindi ka nangangaral, nabago siya dahil ang buhay mo'y nabago. Can we say amen? Hindi naman po kinakailangan magsalita Minsan nakakaharap ko po yung mga dati kong mga kapatid, pero mga bago na ito. Alam nyo naman po yung mga dati nating mga kapatid sa pananampalataya. Hat na hat ho sa debate po yan nakita ho nila, ako po nagsasambit ho ng Biblia, ako po ay nagpipreach ako noon sa Tugigaraw, marami palang mga kapatid ho doon. Maya-maya lumapit, ano na naman mga kabulaanan ng mga sinasabi nyo? Sabi ko po gano'n, ito po ay salita po ng Diyos. Hindi, isa lang ang pinanggagalingan. Kabahagi ka ba ng Church of God? Hindi po. Anong pangalan ng church nyo? Peace of Harvest po. Pangalan pa lang, hindi na tama yung church ninyo At hindi ako maniniwala sa iyo hanggat hindi ka mananalo sa akin sa debate. Sabi ko, kapatid, tapos na ako sa mga ganyang pagkakataon O patutunayan ko sa iyo. Makikita nyo na kaagad patutunayan ko sa iyo, mali ka.
At wala kang karapatan, bulaan kang pastor. Nangaral ng nangaral. O kita mo na, o ganyan, o ito, lahat yung sinasabi mo, mali, ganyan. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, di wow. Galit na galit sa hindi ka marunong tumanggap, ganun. Sabi ko, sinabi ko lang, di wow, galit na galit paano naman po yung tinuturo nating pag-ibig niyan? Po tayo magalakin pa rin. Hindi man tayo kasing katalino nila siguro, hindi man po siguro na talaga silang hat na hat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko, mabuti sa iyo kapatid kung yan po talagang nalalakaran mo. Pero sa akin, di wow, hanga ko sa iyo. Lalong nagalit po sa akin. Tayo hindi nagalit. Bakit? Taglay natin yung kagalakan ng Diyos Sa mga kapatid po na yan, sabi ko nga ganon, mga kapatid, alisin nyo na yung mga bawal na mga pagkain. Bawal yan pag marami. Pero hindi nakikita sa pagkain, hindi nakikita po yan sa mga pagsunod po na kung ano-anong mga tradisyon ng tao. Sapagkat ang may-ari ng lahat ng pagkain ay Diyos. At pag nagbigay kayo ng pasasalamat sa Diyos, maski yung pinagbabawal ninyo, ay nagiging pagpapasalamat ng isang mananampalataya. Sila po, offend na offend. Ako naman po, kumakain lang nung balot. Sarap nung balot Bilhin niyo mga kapatid, na poison ang isip mo na yung pagkain na yan ay sapat na para mapunta ka sa impyerno. Ang standard ng Diyos, isang pagkakamali lang, impyerno ka na Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi ka kumakain ng balot, pero lahat ng tao ay nagkasala. Actually, hindi kumakain ng balot, mapanghusga mapagmura. Tinitignan tayong mababahong mga mananampalataya. Wala tayong kaligtasan. Ang bumagsak sa isa, bumabagsak sa lahat. Anong kailangan ng tao? Grasya. Anong kailangan ng tao? Habag. Kaya tayo magalakin. Bakit mga kapatid, kahit na marami tayong pagkakamali, alam natin kinakahabagan tayo ng Diyos. Hindi man ako magaling sa Biblia, Panginoong Diyos, pero alam ko po at dama ko po yung pag-ibig ng Panginoon. At dahil po sa pag-ibig na ito, maraming salamat sa ating Panginoon. Minsan yung mga nakakarinig ng gano'n, hindi totoo yan. Pero tayo, we have a thankful heart, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sino po ang aariing ganap ng Panginoon? Ikaapat, mga kapatid, hindi lang pananalangin. We have to be very thankful. Sabi po dito, panalangin na mayroong pasasalamat. Huwag nga kayong mabalisa. Ano man po yung atin po na experience sa buhay, kung hindi, tayo po ay patuloy na humingi ng lahat ng ating pangangailangan sa Panginoon. At ito po'y gagawin natin sa pamagitan po ng panalangin na mayroong pasasalamat. Sabi po ng Efeso 5:20, ano man ang ating gagawin sa lahat ng pagkakataon, ay magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Sabi po ng unang Tesalonica, dun po sa 5:16-17, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. At ang sabi naman ni Pablo rito, manalangin kayo ng mayroong pasasalamat. Yan po yung natutunan natin, lahat ng bagay ay hallelujah, salamat po. Minsan tayo po pinagtatawanan Natapilok na pastor, nag-praise the Lord pa rin, hallelujah, praise the Lord. Bakit nag-hallelujah, praise the Lord? Hindi nabagok yung ulo. Minsan lang akala nila, parang sira ulo tong Kristiyano na ito. Nadulas na nga, ay hallelujah. Kaysa naman pumura yung lumabas. Pambihira naman ito, nabasa na ng ulan. Praise the Lord ng praise the Lord pa rin. Minsan talagang aabutan kayo ng ulan ng ganyan At pag wala po kayong Kristo sa puso, talagang inis na inis kayo. But everything works together for good. May puso po tayong mapagpasalamat sa Diyos. Can we say amen? Lumabas yung resulta, ang taas lahat ng dugo ninyo. Sino naka-experience ng ganon? Lahat ng blood chem ninyo, ang tataas. Ay, hallelujah, Panginoong Diyos. Anong na-appreciate niya? Nalaman ko ng maaga, pwedeng magawan pa ng solusyon, pwedeng makainom ng maintenance na gamot. Pwede naman hindi nyo na nalaman at hindi na kayo nagising. At alam ko po, ang isang Kristiyano, kahit kunin siya ng Lord, ang huling sasabihin niya sa kanyang buhay, salamat po, Panginoon. Can we say amen? Subukan niyo yung manalangin wala kayong sasabihin, kundi salamat, 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 Panginoong Diyos. At yung kapayapaan po ng Diyos na nanggagaling sa langit bababa sa ating puso. Sometimes hindi kailangan ng maraming panalangin.
Pag pagod kayo sa buhay ninyo, pag maraming mga pagsubok, humikbi kayo sa Diyos. Lumapit kayo, lumuhod kayo, at simple hong sabihin ninyo, sa kabila ng lahat ng pagsubok, Ama, maraming salamat po sapagkat ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Nararanasan niyo ho ba yung kapayapaan, mga kapatid, when we speak of thanksgiving? Kakain ka na lang ng hopyang binigay. Mga kapatid, yun yung sinasabi ko, no? Kahit na maliit hong candy binigay sa inyo, Lord, maraming salamat po. Binigyan ka po ng isang basong tubig, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Nabigyan ka po ng tracts, Lord, salamat po. Ito po ay mahalaga para lalong ma-refresh po ang karunungan ko sa Biblia. Ano man pagkakataon, huwag tayong reklamador po na pambihira, bet ganito ang church, bet ganito ang pastor, bakit ganito ang pamamalakad, bakit ganito ang bansang Pilipinas. Ang kulang ho sa atin, kaya hindi tayo pinagpapala ng Diyos, reklamador po ang bansa na ito. We do not give thanks to God. Ang sabi ng Biblia, kung ang bayang ito na tinawag ng aking pangalan, magpakumbaba, at pagkatapos ng pagpapakumbaba po, manalangin, tumalikod sa lahat ng kanyang kasalanan at hanapin ako, ang bibigay ho ng Lord ho, tutugunin ko ang inyong panalangin, pagpapalain ko kayo, at ang pinakamaganda, pagagalingin ko kayo. Bilang pangwakaso, sabi po ng Panginoon, ito yung magagard sa atin Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos. Sabihin nga ho natin kapayapaan ng Diyos. Na hindi kayang maunawaan ng tao. Bakit si Sister Emmy palaging nakangiti? Bakit si Brother Greg? Kontentong-kontento. Kasi yung kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip dahil meron na tayong pakikipag-isa kay Kristo. Mga kapatid, kahanga-hanga po na ating nasaksiyan ngayon ang kahanga-hangang kagalakan mula po sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na sa mundo po na ito na walang kapayapaan, ang mundo namin po ay palaging nababalisa, walang kagalakan, kundi kasiyahan lamang po ang meron sa mundo na ito. Pero kung amin pong taglay ang aming Panginoong Hesukristo, lahat ng nakikita po namin ay kagalakan. Dumating ang sakit, kagalakan. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance must take its course so that you may become mature and complete and not lacking in anything. Matured Christian, sabi niyo po, Panginoong Ama. Mangagala kayo pagka kayo'y dumaranas ng napakaraming mga pagsubok sapagkat alam niyo ang pagsubok na yan ang magpapatatag ng inyong pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Wala mang laman ng aming bulsa, pero nandun pa rin yung joy. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Nanghihina man ang amin pong katawan, ang amin pong pag-iisip po'y lupaypay. Ang kalakasan ko'y nanggagaling kay Kristo. Ang sabi niyo, Panginoong Ama, na siya pong nagbibigay sa akin ng kagalakan mula po sa langit. Maraming salamat din po, Ama, dahil sa kabila ng kawalan, sa kabila po ng mga problema, nandun po yung amin pong nakikita na may positibo sa lahat ng bagay. Sabi niyo po, Panginoong Diyos, mga galak kaming lagi at inuulit ko, mga galak po kami, gawan namin ang kabutihan at ng magandang kalooban ang lahat ng tao, maski po ang mga umaalimura po sa amin, maski po, Panginoon, ang mga taong may galit po sa amin. Gawan namin po ng kabutihan ng kalooban ng lahat, yamang napakalapit na po ng pagdating ng Panginoon. At ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, huwag kaming mabalisa. Do not worry, for tomorrow will worry about itself. Huwag kaming mabalisa sa anumang bagay, kung hindi, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng panalangin na mayroong pagpapasalamat, ay hingin namin sa Panginoong Diyos ang lahat ng aming pangangailangan. Muli, Panginoon Diyos, palakasin niyo po ang aming kalooban sa kabila ng magulong mundo na ito, ang bawat isa po'y magtaglay ng kahangahangang kagalakan. Muli, maraming salamat sa iyo, ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon naman po, mga kapatid, dako na po tayo sa isa sa mahalagang bahagi ng ating pagsamba, ang pag-alaala po sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga alagad. As we partake of the bread and the cup, let us prepare our hearts
and minds, remembering His great love and sacrifice on the cross for our salvation. Nangyayahan ko po ang mga usher to distribute and si Pastor po para po i-lead and i-prepare po tayo sa gawaing ito. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, maibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Yan ang katawan, binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't mag-iisa. Yan ang dugo, lumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong itinigil. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ibahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sana po ay tinanggap natin yung ating inawit, natin pong ipapahayag na si Kristo po ay buhay. Yun po ang atin pong kagalakan na i-preach at patuloy na ipangaral ang ating Panginoon
Because every second po namamatay ang tao na hindi niya nakikilala ang Diyos. Safe na po tayo dahil may Panginoon tayo sa ating buhay. Pero mga kapatid, ulitin ko po, ang mga kapitbahay, ang ating kaibigan, ang ating biyenan, ang mga kamag-anak natin. Preach. Preach. Sabihin natin ang salita ng Diyos na si Kristo'y magbabalik at Kanyang kukunin ang lahat ng Kanyang hinirang. Sa umaga po na ito, isang kagalakan po na muli po nating maibahagi ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos, lalo ng pag-alaala po sa banal na hapunan, sapagkat ito po ay isang bagay na kinagagalak ng ating Diyos. Sa pamagitan ng kagalakan na ito, tayo po mga kapatid ay pinagagaling niya sa atin pong mga karamdamang pisikal at pinalalalim niya po sa atin pong espiritual na pamumuhay. Kaya po sa umagang ito, bago tayo dumako po sa banal na gawain na ito, magpasaliksik po tayo sa Ama, humingi tayo ng kapatawaran po. Ang Diyos po'y tapat at mabuti na tayo po'y huhugasan sa lahat ng ating mga kasalanan. So mandali lang ho tayong yumuko at kausapin natin ang Diyos, ihingi po natin ng tawad ang lahat ng ating kasalanan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sama-sama po nating hawakan ng tinapay. Ito po'y sagisag ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo na bayubay po sa krus ng Kalbaryo. Siya po'y namatay, tumigis ang kanyang dugo. At gaya ng sabi sa magandang balita, siya po'y namatay, nailibing. Pagkatapos po ng 3 araw ay muli pong binuhay ng Diyos. At muli po, siya po'y paparito sa takdang panahon. Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo, na noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya po ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasyon at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Purihin ka, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. Ngayon po ay hawakan po natin ang mga saro. Ito po, mga kapatid, ay sagisag ng pagpatak ng dugo ni Kristo. At sabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no forgiveness of all our sins. Nandun ang kagalakan natin, ano man ang bigat ng kasalanan natin kanina, nung tayo po ay sumandaling tumahimik, malinis na malinis pa po tayo ngayon sa niebe, at kasing puti po tayo ng bulak ngayon, sapagkat tumigis po ang dugo ni Kristo sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Sabi po ng banal na kasulatan, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay inyong ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating inumin. O purihin ka, dakilang Diyos. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagpapasalamat sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah.
Okay, panalangin natin ang ating offering sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala, mga pag-iingat niyo sa amin lahat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatangkilik sa buhay po, Panginoon. Naway kalugdan po ninyo lahat ng aming mga hain sa inyo po, Panginoon. Ito'y aming handog po, Panginoon, sa inyo. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang nagmamay-ari ng lahat po, Panginoon, sa mundong ito. At ito'y gawain lang namin po, Panginoon, bilang mananampalataya sa inyo po, Panginoon, at gampanin namin na tumulong sa iglesyang ito po, Panginoon, para sa ikalalago pa ng iglesyang ito sa mga gawain po, Panginoon. Naway kalugdan po ninyo lahat ng aming gawain sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa iyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa iyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Sa oras pong ito, we would like to recognize and greet our brothers and sisters na magdiriwang po ng birthdays and wedding anniversaries this coming week. Ngayon pong February 1 today, si Pastor Melvin Visda. Yes. And sa February 2 po, yes, ang ating Sister Jean Palomar. On February 6, Sister Arlene Jimenez. And Brother Daniel Melendez. Okay, truly we thank the Lord for the gift of life and love na patuloy niyang ibinibigay sa kanila. Ngayon po, let us pray that God will bless them with good health, joy, and strength, and their lives and relationship will continue to reflect His goodness. Ngayon po, hinatawagan po namin ang mga celebrants or any representative para po may pag-pray po natin. Yes. Let's lay our hands to our celebrants, brothers and sisters. Let's pray. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa nitong araw na to at sa darating na linggo. Panginoon, para po sa aming mga kapatid ng kanilang mga birthday, we praise you for the precious gift of life na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa kanila. Please continue to bless them with good health, wisdom, and heart that always seeks to follow you, O Lord. Please keep them safe, protected, and away from any harm and sudden accidents.
and help them to serve faithfully in your church for the glory of your name. Grant them, O Lord, the desires of their heart according to your perfect will. Pagkaloob mo po, Panginoon, ang iyong pabor, kapayapaan sa gitna ng kalungkutan o kapighatian, Panginoon, at masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Patuloy ng kagalakan, balutin niyo po ang kanilang mga puso. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At para naman po sa Sunday Bible Study, every Sunday po yan sa ating sa February 8 po, ang Bible Study si Sister Emmy Melendez. Yan. For the presider, Sister Jean Visda. For the tithes and offerings, Attorney Marlon Resos. And for the flower bringer, Rodovan family. Ang Bible study po natin every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. And our prayer meeting po every day, 5 a.m. to 6 a.m. Every Friday, Saturday, Monday, 8 a.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. And we encourage po na maging part po kayo nitong prayer circle na to, and kung hindi pa po kayo kasama sa group chat na yan, you can tap or you can coordinate with Sister Emmy, Brother Greg, and our pastors, Pastor Meg and Pastor Archie. And para po sa more important information at sa final benediction, tinatawagan ko na po si Pastor Archie. Sa lahat po ng ating elders at atin pong mga ministry heads, tayo po ay merong meeting po. Ngayon po, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil muli po, napakaganda po ng atin pong pangahawakan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Tayo po lahat ay tumayo, purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at ng pag-ibig po ng aming Panginoong Hesukristo, ang karunungan po at pakikipisan po at pakikisama sa amin ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoong Ama, binabasbasan ko po ng may kagalakan ang lahat po ng inyo pong hinirang na mga mananampalataya. At sa paglabas po namin sa church na ito, sa pintuan na ito, Panginoon, taglayin po namin ang pag-iingat po, ang patnubay, ang pag-ibig, ang pagpapakumbaba at ang kaligtasan ng Amang nasa langit. At patuloy, Panginoong Diyos, lahat ng aming gagawin, nandun po yung call for celebration, call for thanksgiving, and our call, Panginoong Diyos, to give you the highest honors and glory. Salamat po, Panginoon. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sa lahat na nagagalak, patuloy po, Panginoong Diyos, hawakan mo ang aming mga buhay, tungo po sa buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng aming palagi pong idinadalangin sa bendition na ito, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the mighty place of the Lord forever. Salamat po, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Tapos na naman po tayo sa ating gawain. Tayo po muli ay umawit bago po tayo pansamatalang maghiwa-hiwalay. Ating ihayag na si Jesus ay nagahari. Amen? Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, nagahari, nagahari, nagahari. Narito
Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pagkaalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Ating sabihin, si Jesus naghahari. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pa muli ay magkita sa susunod na linggo. Narito aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pagkaalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pagkaalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless us all!